Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana po okay po tayong lahat. Halfway through na ang November, no? And before you know it ay Kapaskuhan na po. At syempre, no, itong mga panahon na to talaga na leading to Christmas, no, ay isa sa mga one of the most busiest times din, no, dito po sa ating barangay. So ano ba mga kaganapan? No? Ano ba mga happening sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po, no, we're very happy to share with everyone na ang Barangay San Antonio ay tinanghal, no, bilang most gender-responsive barangay sa buong lungsod ng Pasig. So tayo po ang nag-champion, no, sa search for the most gender-responsive barangay. And of course nakakatuwa, no, na out of the 13, no, 13 lamang po ang barangay na sumali upang ma-evaluate for them being gender responsive, no. Ang ating barangay ang pinalad, no, na tinanghal bilang champion. So syempre, no, we were evaluated, no, on different aspects, no, ng ating governance dito sa Barangay San Antonio, mula sa ating activities, mga programs, mga projects po natin. Of course, ganun din yung ating utilization of budget, no? Kasama din yan sa in-evaluate ng Pasig City God Office. So again, ako'y nagpapasalamat sa Pasig City God Office sa inyong guidance, no? Sa inyong patuloy na paggabay po sa amin. Alam ko itong gender and development, actually napakahirap siyang gawin, no, or i-comply. Pero sa tulong ng inyong tanggapan ay nairaos natin, no, ang ating pagsasagawa ng mga gender-responsive programs dito po sa Barangay San Antonio. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa buong God team ng Barangay San Antonio, no? Lalong-lalo na kay Richard, no? Si Richard ang talagang nagsumikap para makagawa tayo ng isang magandang presentation, no? Para mai-showcase talaga natin ang iba't ibang programa ng ating gender and development. So of course, this team is led by Kagawad Pauline Blando. So maraming salamat din Kagawad Paul, no, for yung efforts, no, the time na talagang ginugol natin para para matanghal tayo bilang champion sa buong lungsod ng Pasig. And of course, nagpapasalamat din tayo sa buong council, no, dahil bawat departamento, no, yung mga activities ng bawat committee ay kasama din sa pag-evaluate ng ating pagiging gender-responsive barangay. So again, congratulations Barangay San Antonio, no? Panalo natin ito, no? Hindi lamang panalo ng barangay lang to, no? Ang buong komunidad natin ang panalo or ang champion, no? Dahil sa award na ito. And of course, no, sa ating barangay, no, formal na rin nating nilunsad ang National Children's Month. So para sa kaalaman ninyong lahat, ang buwan ng Nobyembre sa ating bansa, no, ipinagdiriwang ang National Children's Month. At pagkakataon ito, no, upang i-showcase natin, bigyan natin ng emphasis ang iba't ibang mga activities, no, para sa welfare ng mga kabataang San Antonio. So syempre nagkaroon tayo ng simple launching and kick-off dito po sa ating barangay. At yung ating naging kick-off, no, meron tayong lecture na ginawa para sa mga kabataan upang maipaalam sa kanila, ma-inform sila sa iba't ibang mga batas na nakakasaklaw, no, sa kanilang welfare, no, sa welfare ng mga kabataan. At syempre, no, yung mga karapatan, no, yung mga mandato, no, na dapat gawin ng bawat ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang kaigihan, no, maiging kalagayan ng mga kabataan sa ating komunidad. So bukod sa lecture, no, nagkaroon din tayo ng konting palaro, no, para sa ating mga participants na kita naman natin na enjoy din nila, no. Actually parang ito yung pray and play natin na program na parang merong lecture and then syempre may konting games din and merienda pagkatapos. Syempre kasama din sa ating paglulunsad, no, ay sinimulan na rin natin ang pagbigkas ng panatang makabata tuwing flag raising ceremony natin sa buong buwan ng Nobyembre, no? So bahagi ito ng ating commitment,
no, talaga na maging advocates ng welfare ng ating mga children dito po sa Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa ating Barangay Council for the Protection of Children led by Kagawad Pauline Blando. And again, no, we do look forward, no, to our upcoming activities sa ating pagdiriwang ng National Children's Month. And kasama din sa ating pagdiriwang ng Children's Month, no, ay ang ating tuloy-tuloy na pagsasagawa ng ating libreng binyag program, no, dito po sa Barangay San Antonio. At nitong mga nakaraang linggo, no, ng Nobyembre ay nakapagsagawa na tayo ng dalawa. No? Nagkaroon na tayo ng dalawang recipients ng ating BSA Libreng Binyag program. So again, this is a continuous collaborative effort with Holy Family Parish Church. And nagsimula pa to, no, noong 2018. So sa ating mga kabarangay, no, this is open to all residents of Barangay San Antonio. At kung nais nyo po, no, na matanggap ng inyong mga anak ang sakramento ng binyag, no, makipag-ugnayan lamang po dito po sa aming tanggapan sa 3rd floor sa Office of the Punong Barangay. Nang sa ganon ay maisagawa po natin, no, ma-facilitate po natin ang inyong pagtanggap ng sakramento ng binyag. And kasama pa rin, no, sa tema ng Children's Month, no, kamakailan ay binisita tayo ng ating latest na gymnastics champion na si Lian Pelea. No, nakakatuwa na nag-courtesy visit siya sa ating tanggapan. At si Lian ay nanalo kamakailan sa isang gymnastics tournament na ginanap sa Hong Kong. No? Talagang multiple awards. No? Sabi nga niya, from bronze, may silver din siya, may gold din siya. No? So, iba't ibang kategorya ng gymnastics ang kanyang nasalihan. At nakakatuwa, no? Kasama ni Lian ang kanyang proud mommy na bumisita dito po sa ating tanggapan. Siyempre, nagbigay tayo ng ating konting token, no? Token of appreciation sa ating mga BSA athletes. And again, no, Lian, pagpatuloy mo lang yan. No? Keep up the good work. Congratulations. And again, no, thank you for bringing pride to Barangay San Antonio. And of course, ang ating barangay nitong mga nakaraang linggo ay patuloy din po sa ating mga collaborations, no, at pakikiisa sa mga national government agencies. So unang-una po dyan ang pagpasyal kamakailan sa ating barangay ng Anti-Red Tape Authority or ang ARTA. No? So pangunahing layunin o objektibo ng ARTA sa kanilang pagpasyal dito sa ating barangay hall ay makita ang ating compliance, no, pagdating sa ease of doing business. So again, bagamat meron mga areas of improvement, no, may mga ilang feedback na binigay po sa atin. Pero nakakatuwa na generally, no, very happy ang ARTA sa kanilang nakita, no, pagdating sa customer experience, no, dito po sa ating barangay hall. So asahan niyo po, no, ang aming patuloy na pakikiisa at gayon din, no, yung aming pag-comply dun sa ilang mga areas of improvement natin. At kaisa niyo po ang Barangay San Antonio sa paghahatid ng maayos na serbisyo para po sa ating mga mamamayan. And ang inyong lingkod, kasama rin ang ating kagawad on environmental protection, Kagawad Justin Galang, ay pumasyal kamakailan sa isang event, no, organized by MMDA, at ito yung tinawag na MMDA Road to Zero Waste Summit. So isa po tong exhibit, no, na two-day exhibit na inorganize ng MMDA na ang layunin ay i-showcase ang iba't ibang mga organisasyon na ang pangunahing advokasya ay recycling, upcycling, waste segregation, no? and again, generally, pag-aalaga sa kalikasan. So nakakatuwa, no? Nakita din natin ilang mga exhibitors na mga nakaka-partner natin, no, currently sa ating Bayanihan Solid Waste Management Program, dating sa mga Basura to Ayuda programs natin, no, yung mga naging partners natin in the past ay naandun din. At syempre medyo, sabi nga namin nung nagkita-kita kami, sana i-revive natin or palakasin pa natin ang ating mga existing collaborations, no, para sa pag-aalaga natin sa kalikasan. So,
again, no, nakita rin natin ang ating mga kasama rin mula sa City Government of Pasig na talaga namang patuloy din sa pagsasagawa ng iba't ibang mga programa for environmental protection. Of course, nagkaroon din tayo ng pagkakataon upang makilala ang ating MMDA General Manager na si Yusek Procopio Lipana. So again, maraming salamat sa MMDA for this initiative. At ito'y nagsisilbing inspirasyon para sa amin sa local government na mas paigtingin pa ang ating mga programa pagdating sa kalikasan. And of course, mga kabarangay, again, patapos na ang halfway through na ang buwan ng Nobyembre. At alam nyo, ang last Saturday kasi ng November is Bonifacio Day. So sabi namin, agahan na natin ang ating pagsasagawa ng ating mga monthly programs. Nang sa ganon ay matiyak natin na mabigyan natin ng tamang atensyon at gayon din yung mga participants natin ay maka-join din ng maigi. So this coming Saturday, November 16, ay gaganapin na po ang ating mga monthly sustainable programs dito po sa Barangay San Antonio. So unang-una po dyan, syempre ang ating Basura to Ayuda program, our Bayanihan Solid Waste Management Program dito po sa BSA. And this will be from 8 a.m. to 11 a.m. So 2 locations po ang ating drop-off points, Mega Plaza at gayon din ang ating BSA Urban Garden. So sa ating mga suki, ng mga kabarangay natin na nagsisegregate, yung mga recyclable waste po natin, tungo na po tayo this coming Saturday para sa ating Bayanihan Solid Waste Management Program or ang ating Basura to Ayuda. And of course, ang ating BSA Sininggaling program this Saturday na rin po from 9 a.m. to 11 a.m. naman po sa Emerald Avenue. And ang ating theme ay Halloween pa rin, Halloween Arts and Crafts. Alam naman po natin last month na antala dahil sa bagyo. Kaya't yun na rin ang gagawin nating theme para sa ating Sininggaling program for the month of November. So, syempre, magko-coincide rin naman po ito sa ating celebration of National Children's Month. So, again, inaanyayahan natin ang mga bata para sa ating BSA Sininggaling program. And last but not the least, inaanyayahan din natin ang mga kabataang San Antonio para sa ating BSA Pray and Play program, ang ating monthly youth camp, na kung saan ay gaganapin po natin sa ating covered court from 9 a.m. to 11 a.m. So, ang ating main facilitator for this Saturday, ang ating mga kaibigan mula sa Bagong Ilog Christian Fellowship. So again, ang ating BSA Sininggaling at ang ating Pray and Play, again, magiging National Children's Month celebration na rin po. And kumbaga karagdagang activity na rin po para sa mga kabataang San Antonio. So again, mga kabarangay, magkita-kita po tayo this coming Saturday para sa ating mga monthly programs, our Basura to Ayuda program, our Sininggaling program, and our Pray and Play program. And again, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyo to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated sa mga kaganapan sa ating barangay. Lalo na itong Kapaskuhan, yan, yung mga ayuda, yung pag-distribute natin ng bigas. So, alam naman natin, yung mga announcements na yan, i-up naman natin sa ating mga social media pages para well-informed po ang ating mga kabarangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees, the barangay council, the SK council, our social media team. Maraming salamat po. Of course, sa ating mga benefactors, donors, collaborators. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta. At syempre sa ating mga mahal na netizens, mga kabarangay natin, mga constituents natin. Maraming salamat po sa inyong tiwala na ipinagkakaloob lagi sa Barangay
San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal, no? Lalo na parating ang Pasko, no? And patapos na rin ang taon. So there's so much to be thankful for, no? Yung mga blessings na tanggap natin sa taong 2024. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.